Yon, Senador Rapi Tulfo, magaling sa laitan at body shaming. Tandaan, may asawa at anak siya. Yo mga master, at welcome sa ating YouTube channel at shoutout sa inyong lahat. At ngayon ay magre-reaction video tayo dito sa video ni Atty. Claire Castro. Shoutout pala kay Atty. Claire Castro. May title no, na binasa ko na kanina. Yung sinabi ko, yun yung title ng video na to ni Atty. Claire Castro, no. Alam naman natin na itong si Rapi Tulfo talagang magaling siya sa mga ganyang bagay, no, yung laitan tsaka body shaming, no. So ito mga master, simulan na natin to, itong video ni Atty. Claire Castro, reaction na natin, no. At ito, simulan na natin mga master. YouTube channel, Batas with Atty. Claire. Ang pag-usapan natin ngayon ay ang tungkol sa hearing na naganap sa Senado patungkol kay Ma'am LV Vergara. Yung binabanggit nilang isang kasambahay na talagang na sobra-sobra ang natamong pambubugbog, di umano, mula sa kanyang mga amo. So pakinggan natin dito si Senator Tolentino. Ang gusto niya may orderliness sa hearing na ito. So tignan natin kung talaga may orderliness dito sa hearing na ito na ginanap para kay Nanay LV Vergara noong August 22, 2023. Ito yung orderliness na gusto niya sanang i-employ or mangyari during the hearing. To have an orderliness in these proceedings, tatanungin muna natin si LV. Sunod pong tatanungin natin ay yung kanyang mga kamag-anak na narito, yung kapatid niya. Pagkatapos po ay tatanungin natin yung mga doktor na tumugon kay Manang LV. Pagkatapos po ang kapulisan. And then DSWD. And then is the Dole here? Nandito ba ang Dole? Yes. So ulitin ko. LV family, DOH, PNP, DSWD, and others na yung huli. And then any of our colleagues. Nandito po yung barangay captain na hiningin ng tulong? Para nandito po. Kayo, kapitan. Kasama kayo sa others. Oho. Kayo Ikaw yung hiningin ng tulong ni Aling LV? Magandang umaga po. Si Madam LV po ay dumating lang po. Ikaw ba hiningin ng tulong ni Aling LV? Hindi po siya humingi ng tulong. Dumating lang po sa barangay. Barangay hall. Barangay Mamburaw? Opo. Sige, salamat po. Manang LV. Actually, dahil si barangay chairman ay under do sa others, dapat may bandang dulo na siya tinanong. Pero hindi ito nasunod. Inuna talagang tanungin ni Senator Robin yung barangay chairman. So nawala na. Sabagay, no? Yung others na, yun na tuloy yung nauna. Kasi attorney, yan kasi yung pinakaano nila dyan yung parang talagang pilit nilang gigisahin putik talaga Talaga sa orderliness. Hanggang sa nagtuloy-tuloy, talagang si barangay chairman na ang kanilang tinutumbok dito sa hearing na to. Pero Senator Tulfo, inuna niya talagang lait-laitin, sigawan, yung barangay chairman. At hindi yun yung sinasabing orderliness. Hindi natupad yung sinasabi ni Senator Tolentino. So ano bang klaseng committee chairman itong si Senator Tolentino? Hindi niya maayos yung sarili niyang hearing. Pati siya, kinakat ni Senator Tulfo, kahit siya pa ang nagtatanong. DSWD, tinawagan mo yung CHR, Yan na si Idol dyan, no? Pero yun na nga, no? Ba't hindi nila maawat yung mga yan, no? Ano ba talaga? Natatakot ba sila na mabash sila pag sakaling inawat nila or pinasunod nila ito sa tamang due process? Kasi sinabi naman ni Atty. Tolentino parang may pagkakasunod-sunod, 'di ba? Kung sino yung pinakahuling kakausapin kasi nga binanggit naman ni Senador Tolentino, pero wala talaga hindi nasunod Talagang ginagit tong mga itong tatlong to. Kasi ang masaklap pag sila ang nakaupo talaga sa mga Senate hearing, 'di ba? Parang olats talaga, walang nangyayaring maganda, putik yan. Puro grandstanding. PNP. Sir, sana po makapagsalita din muna po ako, sir. Ito si Senator Rapi Tulfo, kapag ka nasa hearing, parang mas madalas magkaroon ng pag-ad hominem. Pag sinabi nating ad hominem, yung paninira doon sa kanyang resource person. Pero wala tayong nadidinig halos
Yan kasi, 'di ba? Yan kasi ang madalas niyang ginagawa sa Rapi Tulfo in action bago pa siya magsenador, 'di ba? Yan ang ano niya, 'di ba? Diyan sa malupit. At yan ang gustong-gusto ng mga Tulfonatics, yung ganyang diskarte ni Rapi Tulfo, yung puro ad hominem. 'Di ba? Diyan kuwang-kuwa yung mga kiliti ng mga Tulfonatics eh. Sa mga sinasabi ng mga resource person dahil nauuna ang kanyang pagtuligsa sa pagkatao ng kanyang kausap o kaya yung kanyang mga resource person. Ano ba ang makukuha nating kagandahan sa kanyang mga pinag-uutos o kanyang mga ini-impose? Wala, attorney, wala. May nagawa na ba siyang batas para dito sa kanyang mga pinag-uutos? Ang dami-dami niyang suggestions. Nagawa na ba niya to ng bill? Hindi pa. Nagkaroon na ba siya ng interpellation kung mayroon man? Doon sa kanyang mga Hindi suggestions? pa, attorney, wala pa. Ako nakita at nadinig. Yes, attorney, Sa wala pa. palinisan, sana pinadoktor mo. Hindi po, Sana tinawagan mo yung DSWD, tinawagan mo yung CHR, tinawagan mo yung PNP. sir, sana po makapagsalita. Pag si Rapi Tulfo, bawal ka magsalita. Ay, grabe lang. Ito lang kasi, di ba, na parang, talagang, kitang-kita naman talaga, no, na nag-grand standing lang talaga itong mga to. Kung ano-ano na yung binabanggit ni Rapi Tulfo, tawagan mo yung ganito, tawagan mo yung ganyan. Samantalang hindi niya pa nakakausap ng maayos tong si chairman. Hindi man lang niya pagsalitain ng di ba, ng diretso para magkaintindihan sila. Ito si Rapi Tulfo, tapos na nga yung mga nangyari, sinasabi lang yung dapat ginawagan mo si ganito, dapat ginawagan mo si ganyan. Ano na nga ang mangyayari diyan, di ba? Tapos na nga yung nangyari. Dapat nga ang tukuyin na nila dito kung ano ba yung mga pangyayari. Hindi yung magbibigay na sila ng dapat mong gawin, natapos na yung nangyari, di ba? Joke talaga tong si Rapi Tulfo eh. Muna po ako, sir. Papayagan ka, Kapitan. Papayagan Opo. ka magsalita. Pero with the permission of Senator Tulfo, Isa-isa na lang po, isa na lang po. Si Barangay Chairman, humihingi siya sana ng pagkakataon na makasagot man lang sa ratsyada ni Senator Tulfo. Pero pinigilan siya ni Senator Tolentino. Sinabi, may time ka, may time ka. Nabigyan pa talaga siya ng time. Doon sa mga ratsyada ni Senator Tulfo, ang daming advice ni Senator Tulfo. Actually, hindi siya nagtatanong kasi puro advice, puro suggestion Yan. ang binigay ni Advice. Senator Tulfo rito. Nakasagot ba talaga si Barangay Chairman sa mga dinidikta ni Senator Tulfo sa kanya? nabaho siya noon o Yun na nga rin, attorney, di ba? Nagsasuggestion na siya, natapos na yung mga pangyayari. Yeah. Yung suggestion naman niya, halata naman na pabida lang eh. Puro ganun. Lagi naman yan, lagi sinasabi yun, dapat tinawagan mo si ganito, dapat tinawagan mo si ganyan. Yan lang lagi sinasabi ni Rapi Tulfo eh. Para lang makapag kunwari ang daming alam, pero wala namang alam. bulag na, ano hong tulong Hindi ko na natin rin kasi po sa batas po ni Senator Estrada, yung kasambahay law, nakaregister lahat yung mga kasambahay sa barangay hall. Wala po Mr. Chair, pwede natin tanungin si Ma'am LV. Ma'am LV, Alam mo, Sasagutin mo pa yun, ha? no? Nagtatanong itong si Senador Tolentino, talagang epal. Ay, nako. Ayan naman kayo, tuwang-tuwa naman kayo dyan, mga Tulfonatis, di ba? Tuwang-tuwa kayo sa mga ganyang ginagawa ni Rapi Tulfo. Na siya lagi ang bida. Isipin mo, putik. Ay, nako. Talagang wala talaga. Isipin mo, di ba? Nagtatanong itong si Tolentino, ininterrupt na naman ni Rapi Tulfo. May naisip na naman siya na tanungin natin si... Ay! Ma'am Sorry, LV, Senator Tulfo. sabi niyo po, Senator Wala Tolentino, hindi mo talaga kayang i-manage yung hearing, Ilang Wala. beses nag-interrupt itong si Senator Tulfo. Hindi mo man lang pinigilan. Ayan na Hindi pa nga eh. nasasagot ni Barangay Chairman yung tanong mo. May iba na namang pinuntahang tanong si Senator Rafi Tulfo. Yung pag-interrupt niya talaga, hindi mo kayang pigilan. Clap, no? Chairman, Baka Yun talaga, no? Saklat. Grabe. Isipin mo, ikaw yung head committee. Tapos, sa lahat ng mga nakaupo na yun na senador, di ba? Ikaw yung may pinaka. No? Sabihin na natin, ikaw may pinaka-knowledge sa mga ganyang bagay. Dahil, unang-una, abogado ka, di ba? Tsaka dapat yung proper decorum. Ikaw ang dapat may number 1 na alam niyan.
Di ba? Kasi si Atty. Tolentino, maharap sa korte yan eh. Pag, di ba? Proper decorum. Usapang maayos, di ba? Bakit no? Hindi niya hindi man lang niya masaway. Di ba? Takot na takot ba siya na mabash siya ng mga tulponatics? Huwag siya matakot doon, putik yan. Puro sabaw naman yung mga tulponatics eh. Yan na nga, no? Kasi kung wala kasing kukontra dito kay Rapi Tulfo, wala talagang mangyayari. Paulit-ulit lang yan. Paulit-ulit. Di ba? Kahit sino pang senador ang makasama na itong nakaupo. No? Pero, hindi naman, no? Hindi naman siguro ng mga master, no? Kasi sa tingin ko, kung ganyan, tapos ang nakaupo, kasama siguro sila Amy Marcos. Tapos nagtatanong si Amy, na? Senador Amy Marcos, mukhang, alam ko sa tingin ko, ano rin to si Rapi Tulfo sa mga gano'n, no? Pero yung mga ganyan, kayang-kaya niya, no? Kinakaya-kayanan niya lang. Bastos, putik yan. Rehistrado pa, nagrehistro pa to, magboboto pa sa eleksyon ng barangay ito. Mr. Na Chair. ngayong September, Oktubre, Senator Tulfo. Okay. Ulitin ko ulit. Ibang question naman to. Oh, ayan, Senator Tolentino. Naagawan ka na naman ng bola. Mike. Parang graduate yata si Senator Tulfo sa AIM. Ayaw ipasa, Mike? Oh, yan ba yung orderliness na sinasabi mo? Ayay pa sa mic. Meron po siyang mga sugat, mga ganun. Wala naman po ako nakita. Basta po siya madungis po. Yun po, ang akala ko po ay naligaw na taong grasa. So yung pong utos ko sa tanod po ay linisan po si Nanay LB. Tapos hindi pa po siya, sinasabi ko pa pong ganun, dumating na po yung amo niya. Si Mr. Ruiz. Dumating yung amo niya o tinawagan mo yung amo niya? Hindi po, sir. Hindi po. Dito sa salaysay ni Aling LB, I'm sorry, Senator Padilla. Dito sa salaysay ni Aling LB, tinawagan mo yung amo niya na si Jerry Ruiz. Hindi ko po At sinumbong mo na nandun si Aling LB sa barangay hall. Hindi ko po sinumbong yung Senator. Wala pong pagsusumbong. Marami po doon pong mga tao na kasama ko po na kami po yung naka-duty sa Paano malaman ng amo na nandun yung kasambahay? Oh, ito pa. Isa na namang maliwanag na pag-aagaw ng Mike. Naagawan niyo na pareho ng Mike si Senator Robin, di ba? Oh, ito pa. Di ba? Galit na galit siya sa homophobic. Bakit po maging agresibo si Aura sa isang lalaki na i-request niya na maghubad? Bakit niya gagawin yon? Alam mo naman, si Aura is gay. Gusto niyang makita yung magandang katawan. Hindi sir, mali ka dyan sir. Wag sir. Wag sir. Wag ganon. Palibasa ay gay, gusto na makita agad ng katawan ng isang lalaki. Galit na galit siya sa mga panlalait katulad dito. Remember yung homophobic? Di ba galit na galit siya doon? Dito, galit na galit siya na tinawag ni barangay chairman na mukhang taong grasa at the time. Si Nanay LV. Hindi talaga. Kung ako, bagay sa'yo, sanggano. Tapos tatawagin mong taong grasa itong kasambahay. Mas masahol ka pa sa taong grasa. Sinabi mo parang taong grasa galing sa malaking bibig. Hindi naman pangit yung pagkakabigkas doon yan ni chairman, 'di ba? Yung pangyayari na 'yon, hindi naman pangit pakinggan yung pagkakasabi niya kasi ganoon talaga eh. Nagsasabi naman siya na totoo, yung nakita niya si Nanay LB, ganoon, 'di ba? Madungis, sabihin na natin madungis, madumi, 'di ba? Yung panahon na 'yon, 'di ba? Kaya talagang lang yung ginawa dito ni Rapi Tulfo, parang pinapangit niya lang yung sinabi ni chairman. Sabagay, diyan magaling si Rapi Tulfo, puro imbento. So nga lang, ang dami naniniwalang Tulfonatics. Kanina eh. Galit na galit siya. So ayaw niya kasi panlalait yun, pagmamaliit yun. Pero kayo kaya, Senator Rafi Tulfo, hindi ba kayo nalalait niyan? Pakinggan natin yung kanyang mga salita dito sa kanyang resource person. Kasi hindi ka dapat maging chairman, honest. Hindi ko sa minamalit yung pagkatao mo, minamalit ko yung klase ng serbisyo na ibinibigay mo sa iyong mga constituent. You don't deserve to be a barangay chairman. Maski nga tanod, hindi. Oh no! Hindi talaga. Anong reason para siya Kahit daw barangay tanod, hindi. Tanod, hindi. Hindi talaga. Di ba? Di ba? Kaya nga kung gusto talaga nila malaman yung katotohanan, hindi magpa-imbestiga sila, di ba? Kaso nga lang kasi ang iisipin na naman nila dito, no, na magiging bias yung mga tatanungin. Kasi yung mga kasama nito ni chairman, ano ba talaga yung totoong nangyari?
'Di ba? Kasi iba yung base sa kwento ni Nanay LB. Iba din yung sinasabi ni chairman, oh. 'Di ba? Hindi magtatagpo eh. Kaya nga ano ba talaga? In aid of legislation ba talaga yan o in aid of investigation? Diba? Kasi, kung ganun yung tanungan nila, wala talaga eh. Walang patutunguhan eh. Hindi talaga sila makakagawa ng batas sa ganung bagay, no? Pero halatang halata naman talaga na wala silang plano, mga ganung bagay. Halatang halata naman. Lagi na lang nilang sinasabi na in aid of legislation, pero wala naman. Diba? Alam na naman natin yon. Pero, di ba? Bakit kailangan pang tanongin yun kung hindi malalaman kung ano yung totoo? Kasi magkaibang kwento eh. Iba yung kwento ni Nanay LB, iba din yung kwento ni Chairman. Ang the best talaga dyan, di ba? Investigasyon. Diba? Investigasyon. Yung talagang kung sino ba yung mga nandoon, kausapin, ano ba talagang totoong nangyari? Di ba? Sa tingin ko naman, magsasabi naman ng totoo yan. Kahit yung mga barangay tanod nila doon, kung sino man yung naka-duty doon, pag tinanong naman siguro yan, magiging fair naman yan sa lahat ng bagay. Diba? Ang pangit lang dito, yung naka-one-sided na sila. Diba? Naka-one-sided na sila. Na dapat naman talaga, hindi si chairman ang totoong bulyawan nila ng ganyan, di ba? Dapat yung kaso nga lang, di naman dapat talaga dalhin dyan, no? Yung mga amo neto ni Nanay LB, maganda to talaga kasuhan na para humarap na sila sa sa korte. Pag hindi sila humarap, di ba? Makitaan ng probable cause. Sa bagay, malaking talaga yan eh. Di ba? Di mabigyan ng warrant of arrest, di ba? Masakotin na. At na kagad yung yung kaso, tumatakbo na yung kaso. Hindi yung ginagawa nila yan. Talagang wala. No? Mga tulponatis, wala talaga. Puro lang talaga yan. Puro grandstanding. Sinungaling. Hindi ikaw may dahilan ka para magsinungaling kasi tumawag ka sa amo tapos for all we know, baka bayad ka sa amo, baka sinungulang ka. Oh no! Alam mo, napakasinungaling mo. Yan, sinungaling na kay Rapi Tulfo. Di ba? Mga tulponatics na. Tingnan nyo mabuti yung phone nyo. Alam niyo na kaagad kung nagsisinungaling ang isang tao, hindi. Ito brand of justice eh. Pero di ba dapat nga, di ba? Na yan yung nandiyan naman sila Tolentino, di ba? Marami namang diyan mga mga siguro may mga karap naman sila mga abogado, di ba? Pero dapat maging fair sila, di ba? Dapat yung mahirap din kasi awatin talaga pag ikaw yung may power of contempt eh. Diba? May kapangyarihan ka magbilanggo. May kapangyarihan ka mag-detain. Talagang naabuso eh, no? Kasi ang pangit talaga eh. Sinungaling na kagad si chairman. O kahit sino mga resource person na napupunta diyan sa Senate hearing na si Rapi Tulfo ang umuupo, di ba? Pag hindi niya gusto yung sagot mo, sinungaling ka. Di ba? Masaklap niyan, ipapalay detector test ka pa. Ay, nako, buhay. Sayang pera, sayang oras. Kung gusto mo, ilay detector test ka namin, payag ka. Sinurrender mo siya uli sa amo. Kaya sabi lang, lie detector test. Di nga gumagana yan sa korte, Rapi Tulfo. Huwag mo nang gamitin niya, walang kwenta. Napakawalang hiya mo. Sir, excuse po sir, hindi ko Ano pa, attorney, no, na yung parang napiyok kasi, ay, mali pala yan. Ay, nako, Senado, proper decorum, puta, naging unproper na. Kawawa sa inyo, Rapi Tulfo. Kawawa sa inyo. Di ba? Yung talaga yung ginagawa niya sa Rapi Tulfo in action, no, mga master, no? Ginagawa niya talaga sa Senado. sinurrender po yan. Nire-reklamo po. Exactly. At yun ang ginawa niya. Na kinukontra mo ngayon, stupido. Oh, no! Sa magkanong kadahilanan. No? Gago, stupido, sinungaling. Tatlo.
Hindi lang 3, marami yan. Ano, Tulponatics, masaya ba kayo sa mga nangyayari ngayon sa Senado? Eh sa bagay, ganyan kayo mag-isip, masaya kayo dyan. Kahit di maganda. Na hindi mo ginawa ng trabaho mo ng tama. You need to see. Nagsalita yun, nagsabi na hindi mo ginagawa yung trabaho mo ng tama. Yan bang trabaho mo, Rapi Tulfo, ginagawa mo ba ng tama? Yung sa oras ng trabaho mo, nasa Rapi Tulfo, in-action ka. Oh, ginagawa mo ba yung trabaho mo ng tama? Hindi, tama yan sa mga Tulponatics. Tama lang yung ginagawa ni Idol. Ay, grabe talaga manlait itong taon to. Wala talaga. Huh? Tamang-tama talaga yung title ni Atty. Claire dito, no? Senador Rapi Tulfo, magaling sa laitan at body shaming. Question mark, pero ang sagot ko dyan, attorney, tama lahat dyan. Ay! Kawawa talaga, no? Tapos ito pa magiging presidente, patay! Kawawa Pilipinas pag si Rapi Tulfo naging presidente. Matutuan na lang, puro laitan na lang yung mangyayari, no, yung mangyayari magkaroon ng press conference, no, sa ibang bansa, yung mga magsasama-sama yung mga madala ni Rapi Tulfo yung yung ugali niya sa Rapi Tulfo in action. Ayan, yung ginagawa niya sa Senado, no, madala niya. Kunyari si Rapi Tulfo maging presidente, di ba? Tapos mapunta siya sa mga hearing ng mga presidente. Naku po. Bako ano-ano sabihin nito, puti. Ang masama yan, pati tayo damay. Of good lawyers as well. Hindi kita minamalit, Atty. Gambol. Ouch! Pero tignan mo kung paano niyan tinanong yung police officer dito na babae. Dinescribe doon sa affidavit or doon sa complaint na siya ay sinita, dinuruduro ng isang matabang babae na ang pangalan ay Isa. Dinescribe, mataba. Nagalit ba siya? Di niya sinabi, di ba, na nagmamaliit yung taong gumawa ng affidavit na yun. Ano sinabi niya? Ito ang sinabi pa niya. Tinaasan pa niya ako ng boses. Sabi niya, kapag inulit ko pa yan, dadamputin talaga kita. Sabi sa akin na matabang babae na si Ma'am Liza. Your Honor, yung And it fits the description. Pero, nung dinescribe niya yung babaeng pulis na mataba, at sinabi niyang yung description best fits the woman. Sabi sa akin na matabang babae na si Ma'am Liza. Your Honor, yung And it fits the description. Ayaw niyang tawagin. Galit na galit siya nung tinawag or dinescribe si Nanay LV na parang taong grasa at that time. Ayaw niya, nagalit siya kay barangay chairman. Pero, nung si Nanay LV ang nag-describe doon sa police, doon sa police officer na Ma'am Liza na matabang babae, hindi siya nagalit doon. Diba? Ayaw niya na homophobic, ayaw niya na mapanlain na salita. Pero nung dinescribe si Ma'am Liza na mataba, hindi siya nagalit at sinabi pa niya na, and it fits the description. Hindi ba body shaming yun? Hindi isa. Ano kasi yan, attorney, si Rapi Tulfo, the man of the contradict. Pareha sa mga ng mga vloggers. Puro kontra ko. Ang kinokontra nila, sarili nila. Ay, naku, kawawa sa'yo, Rapi Tulfo, putik yan. Beses niya sinabi to. 2 beses pa. Pakinggan niyo to. Sabi niya, kapag inulit ko pa yan, dadamputin talaga kita. Sabi sa akin na matabang babae na si Ma'am Liza. Your Honor, yung And it fits the description. Kung siya po ay tinakot ko dun sa tindahan, yun po ay palengke, open po yung... Kaya nga sa dinami-daming police, may mapayat, may matangkad, may maliit, it fits your description. Ano kaya magagawang batas ni Rapi Tulfo dyan, no? Bawal mag-body shame, bawal manigaw, no? Bawal manigaw.
kaya, no? Ano kaya magagawa ang batas ni Rapi Tulfo dyan? Ang hirap. Baka reklusyon perpetua. Ay, naku, ano pa klaseng tanungan yan, Rapi Tulfo? Alata, nag-iimbestiga lang talaga, di ba? Ito matagal na to, no, mga master, no? Pero, ang sakit sa tenga. Ang sakit sa tenga makarinig ng mga ganyan, no? Kung ito, musika sa mga Tulfonatic, sa atin, no, ang sakit sa tenga. Na in aid of legislation, ginagawa nilang in aid of investigation. At ikaw ang sinabi niya na tinakot mo siya. Bakit nga? Po ninyo kung paano ibang pinagpipilitan. Yung salitang mataba. Na Para nga, ma-describe. Yung police officer na si Ma'am Lisa. Wow. Hindi isang beses. 2 beses. Yun ang binigyan niya ng importansya. Yung kanyang description na mataba. Hindi ba? Ito nga rin, no? Kung ganun man na, di ba dapat imbestigahan yung pangyayari na yun? Kasi mapapasama dito si Ma'am, eh. Yung si Ma'am na pulis, mapapasama siya, eh. Kasi pinagpipilitan ni Rapi Tulfo na, ikaw ba yun? Tapos tinanong niya na ulit na, sumasagot naman tong si Ma'am na, di ba? Kasi kung nga, marami naman tao doon, bakit hindi imbestigahan para, diba? Malaman kung talaga bang nag-ano siya. Kaya so nga lang, imbes na ganun ang gawin nila, no? Hayaan na lang yung investigation. Kasi ito may kaso na naman din tong si Ma'am, eh. Pero pinagpipilitan talaga ni Rapi Tulfong itanong, di ba? Tapos pinagpipilitan niya talaga na totoong nangyari yung ganung bagay. Kasi nga, sinasabi niya, bakit fit sa'yo? Ikaw yung dinidescribe ng ganung bagay. Ng ganung ng ganun na description. Ikaw yung parang ikaw yung tinuturo. 'Di ba? Kasi tugma sa pangalan, 'di ba? Pero yung pinagpipilitan niya talaga yung body shaming, no? Pwede naman niya sabihin malaking babae. 'Di ba? Kaysa sa mataba. Mas pangit kasi pakinggan yung mataba, eh. Okay lang yung malaking babae, 'di ba? Kung yun na nabasa niya, pero pwede naman yung, 'di ba, sabihin na malaking babae. Pwede, malaking babae. Diba? At least, parang, diba? Siya, double meaning, matangkad, diba? Matangkad, tapos malaki. Pwede kasi malaki, matangkad, eh. Diba? Siya yung pinag-ulitan niya talaga yung mataba. Tapos, diba, pagdating sa istasyon niya, yung patungkol kay Aura, diba? Wala, wag daw sabihin, gay. Take yan. Totoo naman talaga yun yung sinabi ng pulis, pero wag daw wala talaga itong si Rapi Tulfo. The man of the contradict. Pag sa iba, bawal, pero pag sa kanya, pwede. Ay, buhay! Tulfonatics. Pwede mo namang ipakuha yung ID ni Ma'am Lisa para malaman mo na siya yung Lisa na tinutukoy sa affidavit yun ni pa. Ma'am LV Vergara? Bakit kailangang ulit-ulitin mo yung description sa kanya ng kanyang katawan? Oh, gusto mong palabasin talaga na yung description na mataba si Ma'am Lisa. Hindi ka nagalit. Tandaan mo ang body shaming, ha? May mga anak ka. Ha? May mga anak ka. Mga babae ang anak mo. Babae si Ma'am Lisa. No talk na lang. No talk na lang, attorney. Pero, sabagay, no? Tama siya, attorney. Kaya pala yung title ni attorney, no? Hindi ko naisip kanina yun. Sabagay, no? Kasi tugman-tugma yung title ni attorney Claire, eh, oh? Senador Rapi Tulfo magaling sa laitan at body shaming. Tandaan, may asawa at anak siya. Di ba? Galing, attorney. May mga asawa ka. Babae yan. Tapos binabody shaming mo. Attorney, May mga anak ka. Mga babae ang anak mo. Babae si Ma'am Lisa. May mga asawa ka. Okay, attorney. Nagets ko naman, nagets. Nagets nyo ba, mga master? Patungkol sa asawa. Babae yan. Tapos binabody shaming mo. Ano na lang sasabihin ng mga anak mo? Tama. Kapwa nila babae,
Binabody Tama. shaming mo. Parang, ulitin natin ulit. Ano na lang sasabihin ng mga anak mo? Ng mga asawa mo? Asawa lang, attorney. Mga asawa. Tama yan, attorney. Tama yan. Sangayon ako sa lahat ng sinabi mo, attorney. Tama yan. Kapwa nila babae, binabody shaming mo? Hindi okay yan. Hindi yan katanggap-tanggap. Kung ayaw mo at galit na galit ka doon sa homophobic, ayaw mo rin tawagin o describe si Nanay LV ng taong grasa, ano tong ginawa mong body shaming? Nako, Senator Raffy Tulfo, minsan yung ayaw mong gawin ng iba, ikaw mismo ang gumagawa. Yun, tama, attorney. At kung nagsisinungaling siya, may dahilan din. No, pag si Raffy Tulfo, pwede. Pero pag iba, bawal. Nako, pag itong naging si Raffy Tulfo, naging presidente, no? Parang mangyayari yung sa leader ng North Korea. North Korea ba? Oh, North Korea. Si Kim Jong-un, di ba? Yung mga bawal sa bansa nila, di ba? Ginagawa niya yung mga bawal na yun. Ganun si Raffy Tulfo eh. Di ba? Similar, may pagkakaparehas, di ba? Yung bawal sa iba, pagdating sa kanya, pwede. Ganun si Kim Jong-un eh. Di ba? Ganun yun eh. Yung bawal sa bansa nila, yun yung ginagawa niya. Yung mga batas sa kanilang bansa na bawal, siya pwedeng gumawa ng ganun. Ay, nako, Raffy Tulfo. Kailangan ba magbabago? Kawawa sa'yo. Bakit siya magsinungaling? O sige, kumukontra ka doon sa sinabi niya, ano ang dahilan kung bakit siya magsisinungaling laban sa iyo? May dahilan ba para magsinungaling ang tao? So ang tanong natin, may dahilan ba para ikaw ay nawala noon at kaya nakapagdeklara ng presumptive death laban sa iyo? Ano ang dahilan mo noon? So susundan lang natin yung argumento mo. Mayroon bang dahilan para magsinungaling si Nanay LV? May dahilan ka rin ba para ikaw ay magsinungaling nung ikaw ay hinahanap at nawawala daw? Hindi po natin sinasabi nagsisinungaling kayo. Tinatanong lang po natin kung nakapagsinungaling kayo tungkol dito. Ito ay base lamang po sa mga record sa korte. Mga record sa korte, ha? Pero, wala, tahimik naman si Raffy Tulfo dyan, eh. Yung mga ganyang bagay, eh. Hindi nga lumalabas sa mainstream media yung mga ganyan, no? Hindi nababalita. Sa bagay, si Banat Bay kasi, di ba? Sabi ni Banat Bay, mga tropa daw ni Raffy Tulfo yung mga nasa media kasi pareha silang mga media. Eh, hindi daw binabanatan si Raffy Tulfo kasi tropa sila. Ay, nako! Kaya siya lumayas tapos sasama ng kusa. Diba kung ganun-ganun lang sa tenga, uupakan kita. Maniwala ka sa akin. Oh, sir. Si Boy Upak tsaka si Boy, Boy Contradict. Joke talaga mo nagsama-sama to, no? Kawawa nga si Senador, Tolentino, eh. Nasasama siya sa, kakengko yan na itong tatlong to. Wala pa si dyan, si Villanueva. Ay, nako, kawawa sa inyo. Raffy Tulfo, wag kang ganyan-ganyan sa tenga mo. Baka maupakan ka ni Senator Robin. Okay, nako, hindi lang po ito ang ating pag-uusapan, ha. Konti pa lang po itong natay-take up natin dito sa hearing na to na ginawa noong August 22, 2023. Pag-uusapan pa rin po natin yan. Hihimay-himayin pa rin po natin yan. Pero for the meantime, hanggang dito na lamang po. Magkita't magkarinigan tayo. Ako po sa Tony Claire, nagpapaalalang, huwag tulugan ang inyong karapatan. Yan. Diba? Yan mga master,
binalikan lang natin tong pangyayari na to kasi no, para sa mga tulponatics, no, mapanood nila yung mga gantong bagay kasi alam naman natin, no, na iniiwasan nilang panoorin yung mga ganto kasi masakit sa kanila yung mga gantong bagay. Umiiyak sila sa mga ganto Kaso nga lang, 'di ba? Kung 'di ba? Kung wala kasi nga sisita sa pinaggagawa ng mga senador na mga ganyan, no? Yung mga puro kakengko 'yan, 'di ba? Puro grandstanding. Wala, 'di ba? Magpapatuloy at magpapatuloy 'yan. Tara, isipin mo, 'di ba? Itong si tawag nito si Tolentino, si Senador Tolentino, siyang palagay natin siya yung pinakamatalino diyan sa apat na 'yan. Siya yung may pinakamaraming experience, no? Pagdating sa mga lagyan natin investigation, hindi man investigation, pero yung mga alam mo yung mga tanungan, 'di ba, sa mga ganyan. Tapos yung mga proper decorum, siya yung may pinakamaraming experience, 'di ba? Siya yung may pinakamaraming alam sa mga ganyan. Pero hindi niya masaway itong tatlong to na ginagawa puro pambabastos. 'Di ba? Puro body shaming. 'Di ba? Kasi isipin niyo, 'di ba? Itong si Rapi Tulfo, tatanungin yung pulis ng ganon. 'Di ba? Hindi man lang niya naisip na may pamilya siya. Kayo na mag-isip nun, mga tulponatics, no? Kasi, hanggat maaari, ayaw natin ng body shaming, ayaw nating mag-ad hominem, pero, di ba, yung sinasabi mo sa ibang tao, hindi mo man lang naisip na sabihin natin may mga kasama kang di ba? Sa pamilya mo, Hindi niya ba niya naisip na baka yung mga kasamahan niya rin nauupen sa mga pinaggagawa ni Rapi Tulfo? Di ba? At ito pang masakit. Pati yung si police, 'di ba? Yung nasabihan ni Rapi Tulfo ng gano'n na body shaming. Di ba lang niya naisip na may pamilya din 'yon? Ano sasabihin ng mga anak nun? 'Di ba? Pwedeng sabihin, "Mama, mag-diet ka na lang, 'di ba?" 'Di ba? Hindi talaga maganda. Talagang hindi maganda, no? Kaya no, yung natin, tuloy-tuloy natin yung mga gantong klaseng talakayan para yung mga tulponatics matauhan kasi sila ang may kasalanan nito Sila ang may number one, 'di ba? Sila ang may kasalanan nito. Kasi sila yung mga nagpasok sa ganyan Sila yung nagpasok. Sabihin na natin mga Pilipino, yung mga bumoto kay Rapi Tulfo, mga bumoto kala Jinggoy, kala Robin Padilla, 'di ba? Sila yung dapat yung matauhan. Kung talaga man tama yung ginawa nilang desisyon na pagboto sa mga tao na to, di ba? Kasi talagang, ito yung literal na sayang pera, sayang oras. Di ba? Wala parang yung, alam mo yung, di ba yung nakaraang mga asenador, napapangitan na tayo. Kasi nga, ganyan yung ginagawa nila. Tapos ngayon, napalitan na sila, pumasok naman yung mga ganito. Ang problema lang, gustong-gusto. Di ba? Gustong-gusto yan nila ng mga tulponatics. Hindi naman lahat ng hindi lang lahat tulponatics. Meron ding mga iba na hindi naman tulponatics. Pero gustong-gusto nila yung mga ginagawa ng mga ganyan, no? Ng mga senador na ganyan. Gustong-gusto nila. Hindi naman maganda. Di ba? Saklap lang, no? Kung kailan nawala yung mga yun, may mga pumasok naman, putik yan, napalitan nga, pero mas malala. Kasi nga, pangit na nga yung ginagawa, pero gustong-gusto pa rin nila. Hintik talaga. Ay, nako. So, ayun mga master, hanggang dito na naman tong video natin, no? Basta ito, makikiisa tayo, di ba, sa nakikita din ng mga mas maganda kasi yun, 'di ba, yung naano tayo sa mga meron tayong mga reference na yung pinagkukuhanan natin din ng siyempre lakas din ng loob na gawin yung mga bagay na ganito, 'di ba? Na magsalita dito sa social media. Alam naman natin 'yon, no? Mga bigatin 'yan, 'di ba? Mga bigatin 'yan. Sino ba naman tayo, 'di ba, para sitahin sila yan malaging sinasabi nila 'di ba? Ano ka lang?
Parang, sino ka ba? Nobody ka naman. Pero hindi nila alam, di ba, na isa rin tayo sa mga nagpapasahod sa kanila. Alam naman natin yung mga tulpo natin, ganyan lagi yung mga sinasabi. Pero tayo, alam natin yung karapatan natin, di ba? Bilang botante, bilang mamamayang Pilipino, may karapatan tayong sitahin sila sa mga pinaggagawa nila, di ba? At ito na mga master, no? Tapusin na natin itong video to. At sabi naman ni Atty. Claire, hindi pa naman tapos yung bagay na yan. Talagang maganda naman talaga na hindi matapos para matauhan yung mga tulpo natin. Diba? Para mahima-himay yung mga pangyayari. Tama lang naman yun, no? Kasi nga, isa rin naman si Atty. Claire sa mamayang Pilipino. May karapatan din siyang bumatikos, no? At mag-question sa mga senador natin kung tama pa ba yung ginagawa nila o hindi, no? So, ayan mga master, hanggang dito na lang yung video natin. Sabi nga na Atty. Libayan, matulog tayo na maimbing. Dalang natutulog na maimbing, siya ang laging panalo. Paalam po pansamantala. God bless. Ingat po kayo. Shoutout po kay Atty. Claire, kay Atty. Libayan, kay Fiscal EJ, at sa mga kabatas natin. Shoutout sa inyong lahat. At sa mga master ko dyan na nanonood sa ating premiere, maraming salamat po at shoutout po sa inyong lahat. Dito na lang po ang video natin. Babush.